mga ka-youth! Kumusta? Busy? Busy sa paglalaro ng ML? Nagpapataas ng rank? O kaya naman busy? Kaka-stalk sa crush mo? Ano man ang pinagkakabisihan mo, mga ka-youth? Maaari ba? Tune in muna kayo. Tara na, maglagin tayo sa Word of God. Basahin natin yung ating Word of God ngayon na matatagpuan sa Matthew chapter 14, verses 22 hanggang 33. Babasahin ko ulit siya sa New Testament Pinoy version. Pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga disciples at pinauna sila sa kabilang side ng lake, habang pinauwi naman niya ang mga tao. After pauwiin ni Jesus ang mga tao, umakyat siya sa bundok para mag-pray. Nung gabi na, mag-isa na lang siya. Nung oras din ngayon, malayo na ang bangka sa lupa at hinahampas ito ng alon dahil kontra ito sa hangin. Madaling araw na nang sumunod si Jesus sa mga disciples. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Nung makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, natakot sila. "Multo!" sigaw nila. Pero nagsalita agad si Jesus. "Lakasan niyo ang loob niyo. Ako to, huwag kayong matakot." Nagsalita naman si Peter. "Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo nga ako dyan sa tubig." Sumagot si Jesus. "Halika." Galing sa bangka, lumakad si Peter sa tubig papunta kay Jesus. Pero nung napansin ni Peter ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. "Lord, iligtas niyo po ako!" sigaw niya. Iniabot agad siya ni Jesus at hinawakan. "Napakaliit ng pagtitiwala mo. Bakit ka nagdududa?" sabi niya kay Peter. Nung nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang malakas na hangin. Tapos, sinamba ng mga nasa bangka si Jesus. Sinabi nila, "Totoo nga na kayo ang anak ng Diyos." Nais kong mag-focus tayo kay Peter at kay Jesus. Noong nakita ng mga disciples si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, isa sa mga disciples, si Peter, ay sinabi kay Jesus, "Kung ikaw nga yan, Lord, papuntahin mo ako riyan." Nais kong tingnan natin yung process ng pagpunta ni Peter kay Jesus. Ang panalangin niya kay Jesus, ang sabi niya kay Jesus, "Jesus, kung ikaw nga po talaga yan, papuntahin mo ako riyan." Kung nandito si Jesus, nandito mga disciples na kasakay sa bangka, nais ni Peter, ang panalangin niya kay Jesus, makapunta siya ron sa paroroonan niya. Ngayon, ang sagot ni Jesus, "Sige, pumunta ka rito." Ano ang way ngayon ni Pedro para makapunta kay Jesus? Walang ibang paraan kundi maglakad din siya katulad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Yun ang ginawa ni Peter. Siya ay humakbang ng pananampalataya, umalis siya sa bangka, at siya ay sa ibabaw ng tubig. Maaari siyang lumubog doon. Subalit, pinili niya na sumunod dun sa sinabi ni Jesus. Siya ay naglakad sa ibabaw ng tubig. At oo nga, nakapaglakad siya. Kung nais nating maranasan yung himala ni Jesus o yung miracle ni Jesus, you know what? You have to step a leap of faith. Dapat humakbang ka ng hakbang ng pananampalataya. Umalis ka sa comfort zone mo at sumunod kay Jesus. Mararanasan mo ang kanyang himala. At yun ang ginawa ni Peter. So, humakbang siya mula dun sa bangka, naglakad sa ibabaw ng tubig. Yun nga lang, pagdating dun sa kalagitnaan, marahil ito si Jesus, at ito si Peter, siya ay lumulubog. Bakit? Kasi nakita niya yung wave. Nawala yung focus niya kay Jesus, napunta sa wave. Guys, hindi ba tayo, when we ask Jesus, o yung sa faith natin, no? Sa umpisa, pag mahinihingi tayo sa Panginoon, di ba? Ginagawa natin, ang bilis natin sumunod sa Kanya. But along the way, habang tayo sumusunod sa Kanya, papunta sa Kanya,
merong mga waves ng buhay tayong nararanasan, right? Yung mga waves ng buhay, maaaring sabihin natin, mga problema yan, mga struggles yan, pwedeng temptations, like mga birth or anything. Nawawala yung ating focus kay Jesus at lumulubog tayo dahil sa waves ng buhay. So, kinakailangan, guys, kapag may waves, focus lang tayo kay Jesus. So, si Peter, humakbang ng pananampalataya, subalit nung siya'y nasa kalagitnaan na, siya'y lumulubog sapagkat nawala yung focus niya kay Jesus. Nung humingi ng help si Peter kay Jesus, sabi niya, Lord, help me. Anong ginawa ni Jesus? The good news is, guys, kapag tayo ay lumulubog, nawawala yung focus natin kay Jesus. Subalit, kapag humingi tayo ng help kay Jesus, andyan siya ang lalapit sa atin para kuhanin tayo mula sa ating pagkakalubog at bumalik tayo sa focus natin sa Kanya. Ang tanong, alin ka sa mga stages na naranasan ni Peter? Ikaw sa bangka at nangangailangan na hakbang ng pananampalataya upang maranasan mo yung himala ni God. O ikaw ba yung tao ngayon na nararanasan mo yung himala ni God dahil lumalakad ka sa ibabaw ng tubig? O ikaw ba yung tao na dahil sa waves ng buhay ay nakalubog at lumulubog? Kung ikaw yung taong nasa hulihan, kapatid, hingin mong muli ang tulong ng Diyos upang hanguin ka riyan sa wave na kinakaroonan mo, upang makafocus ka muli kay God at makalakad kang muli sa ibabaw ng tubig. Mga kayut, ang buhay natin ay hakbang lagi ng pananampalataya. Bawat step of the way, tayo ay na-challenge na patuloy na mag-focus sa Panginoon. Sapagkat ang buhay ay parang tubig na walang kasiguruhan. Subalit, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon at dahil nakafocus ka sa Kanya, yung buhay na puno ng waves ay malalampasan mo kung ikaw ay patuloy na nakafocus kay God.